Si Manny Pacquiao na ngayon ang #1 welterweight boxer sa buong mundo. Base po yan sa Ring Magazine. Umakyat sa pinakamataas na pwesto si Pacman matapos niyang talunin si Antonio Margarito at makuha ang kanyang pang-8 world title sa magkakaibang divisyon. Nausa ni Pacman sa listahan ang wala pang talo na si Floyd Mayweather Jr. na ngayon ay nasa ikalawang pwesto na lamang. Ay iba pang nasa top welterweight list ng Ring Magazine, sina Andre Berto ng Amerika. Gayon din ang mga tinalo na ng pambansang kamao na sina Miguel Cotto at Joshua Quote at ang nag-aasam-asam namang mga kalaban si Pacman, si Shane Mosley. Si Pacman pa rin ang nananatiling pound for pound best boxer in the world. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Mahigit 70 aso na ibibiyahe sana sa Pangasinan ang hinarang at nailigtas. Hinihinala kasing kakatayan ng mga aso para maibenta bilang karning aso o dog meat. Si Ian Cruz, naka-Alerto 24. Naharang na pinagsanib na puwersa ng Task Force ng Philippine Society for the Prevention of Cruelty of Animals, Network for Animals at Police Maynila sa kahabaan ng North Luzon Expressway sa Angeles City ang van na naglalaman ng 73 aso. Nasa pangalaga na ng asosasyon ang mga nailigtas na aso. Pero dalawa sa mga aso ang natagpuang patay. Bukod kasi sa nakatali ang kanilang bibig, napakaliit daw ng sinakyan nilang van. Na-suffocate yung mga aso dahil sa sobrang dami. Siksikan sila dahil L300 lang, tapos 73 ka aso. Base sa impormasyon ng asosasyon, galing daw Batangas sa mga aso. Dadalhin daw mga aso sa Pangasinan kung saan hinihinalang ibebenta sila bilang dog meat. Hospital at shelter ng mga hayop ang Philippine Society for the Prevention of Cruelty of Animals sa Claro M. Recto Avenue sa Maynila. Doon naman nanatili ang 71 aso. Ginagamot namin dito yan at saka ino-offer namin for adoption sa mga animal lovers talaga na aalagaan. Pero yan, iniimbestiga namin kung talagang aalagaan o kaya baka gagawin din karne. Sinapanan ng kakulang reklamo sa Piskalya ng Angeles City ang 3 suspect na kinilalang sina Edgardo Salazar, Rolando Maravilla at Generoso Cabrera. Hawak sila ngayon ng Angeles City Police. Ian Cruz, naka-Alerto 24. Patong na perwisyang nangyari nang mabutas ang pipeline ng First Philippine Industrial Corporation sa Makati. Nangangamba po ngayon ng ilang eksperto na yung nangyari sa Makati, posibleng mangyari din sa iba pang lugar na dinaraanan ng napakahabang tubo ng FPIC. Nasa ilalim po ito ng ilang naglalakiang establishmento at mga kabahayan. Ang giit naman ng FPIC, wala daw dapat ikabahala ang publiko. Yan ang special report ni Deo Bugawisan. Sa nakalipas na 10 taon, ngayon palang papalya si Jessie sa pagdiriwang ng Pasko sa West Tower Condominium. Tanggap na raw niya ito pero balik pa rin siya ng balik sa dati niyang tinutuluyan. Halos lahat ng gamit ng kanyang pamilya nakapirmi pa rin sa kanilang unit sa 17th floor. Nasa bahay ka, ikaw ang boss dyan. Si Lolo Daniel gusto rin sanang akyatin ang kanyang unit sa 19th floor. Sa gaya niyang nag-iisa na sa buhay at bagong opera lang sa puso, mahirap ang lumagay sa hindi sariling bahay. I have been removed from my home. I don't know if I'm going to be able to come back. Wala pa ring makapagsabi kung kailan sila muling patutuloyin sa kanilang tahanan. Bagamat natakpan ng 5 gamunggong butas sa tubo ng First Philippine Industrial Incorporated o FPIC, tila di pa rin kasi maubos-ubos ang langis na nakokolekta ng kumpanyang Bensan sa basement ng West Tower. Sa nakalipas na 3 buwan, aabot na raw sa 800 gram ang kanilang nakuha at kung susumahin ang kabuang tagas, oil spill na raw itong maituturing. Naabutin ng mga 100 container ng gasolina, which is about 800,000 liters. Sabi ng National Institute for Geological Sciences o NICS ng University of the Philippines, humalo na sa groundwater ang langis. Kung gaano karami at hanggang saan, hindi pa nila alam. Pero higit sa epekto sa kalusugan, ang panganib na dulot ng pipeline ang kinatatakutan ng ilan. Dahil sa banta sa seguridad, nakiusap ang FPIC na huwag nang ipakita ang detalyadong mapa ng pipeline. Ang malinaw, 2 tubo ang bumabaybay mula sa oil refinery sa Tabangao, Ambulong sa Batangas City hanggang sa Pandacan Oil Depot sa Maynila.
Ang black line, dinadaluyan ng bunker fuel. At ang nagkatagas na white line, dinadaluyan naman ng iba pang produktong petrolyo. Tinunto ng GMA News ang white line batay sa mga direksyon na ibinigay ng FPIC at mga mapa ng pipeline na aming nakuha. Mula Batangas, tatagos ang tubo sa isang linya ng tren bago dumaan sa 4 na pangunahing highway. Sa habang 117 kilometro, ito na ang pinakamahabang commercial oil pipeline sa buong bansa. Dadaanan ito ang di bababa sa 6 na malls, 6 na eskwelahan, 3 simbahan, 5 ospital, 11 malalaking pamilihan, 14 na subdivisions at condominium at 21 factory. Kabilang sa mga mataong establishmento malapit sa tinatagusan ng pipeline ay ang di mabilang ng mga kabahayan, bangko, tindahan, gasolinahan at iba pang pribado at pampublikong gusali. May linya rin ng tubo patungo sa isang planta ng kuryente ng National Power Corporation. Ang geologist na si Carlo Dayanghirang nangangamba sa peligro na maaaring idulot ng pipeline. Presidente rin siya ng Barangay Bangkal sa Makati na apektado ng tumagas na pipeline. Ito ang pinamaituturing mong isang pinakamalaking environmental disaster. Ang hindi lang apektado ang Bangkal, Barangay Bangkal, ba't ang buong bayan? Sabi pa ni Dayanghirang, hindi raw malayong matulad ito sa pagsabog ng natural gas pipeline sa San Bruno, California, kung saan 4 ang namatay at di bababa sa mahigit 15 ang nasugatan noong Setyembre. Pero pagtitiyak ng FPIC, walang dapat ikabahala ang publiko. Pagsasagawa talaga tayo ng malawakang environmental and safety audit. Kailangan naming patunayan na talagang ligtas, mabilis at maayos magpadala ng produktong petrolyo na ang gamit ay tubo. Dave Bugawisan, nakatutok 24 oras. Gaano nga ba kaligtas sa mga tubo ng FPIC laban sa lindol, sa pagbaha o iba pang sakuna? Yan po ang sisiya sa atin bukas sa pagpapatuloy ng ating special report sa kontrobersyal na pipeline. Susunod! Mga militante sumugod sa hotel kung saan nagtatalumpati si Pangulong Aquino. Eksklusibo, FBI ng Amerika, nag-iimbestiga na rin kaugnay ng natagpuang pampasabog malapit sa compound ng Embahada ng Amerika. Slogan na Wow Philippines na ginawang Pilipinas kay ganda, binabatikos. Ang logo, kinopya pa raw sa Poland. Mga batang may sakit na paalisin na sa kanilang tinutuluyan, pinasaya ng ilang mga artista. Serbisyong totoo yan at mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.